nakaraan sa tadhana. May agawan ng asawa, may lihim na nabunyag. Yan ang DNA result na nagsasabi na si Micaela ay si Angela Salcedo. May agawan pa ng anak. Akin ang anak ko! Halika! Gusto kong bigyan ng magandang libing ang asawa ko. Umalis ka dito! Tama na! Wala na kayong pag-aagawan. Mikmik! Ano kayang mga bagong pasabog ang gugulantang sa buhay ng ating mga bida? Uso na palang pasok na lang ng pasok sa kung kani-kaninong bahay. Huwag ka mag-alala, Glenda. Wala akong balak na kawin sa'yo. Hindi ako tulad mo. Ninakaw ng asawa, pati anak, dinadamay pa. Pero hindi ako nagpunta rito para makipagtalo sa'yo. Nandito ako para kausapin ka tungkol kay Micaela. Akala mo na ibibigay ko siya sa'yo. Kamali ka, sasayang ka lang ng oras. Umuwi ka na. Glenda, kailangan kong anak ko. Gusto ko siya makasama. Huwag mo nang ipagkait sa akin yon. Handa akong bayaran lahat na nagastos mo sa loob ng 17 taon. Malaki naman ang kinita ko sa pagtatrabaho sa abroad. Gusto ko siya makasama. Hindi ko kailangan ng pera mo. Lahat ng ibinigay ko kay Mikmik, binigay ko sa kanya. Dahil mahal ko siya. Ano pang kailangan kong gawin, Glenda? Wala kayong kailangan gawin. Kasi kahit anong gawin niyo, hindi ako sasama sa inyo. Narinig mo naman siguro si Mikmik. Umalis ka na dahil hindi ikaw ang pinipili niya. Pero hindi rin ibig sabihin nun kayo ang pinipili ko. Pamilya ang ating sandigan sa panahon ng problema at kalungkutan. Pero paano kung ang pamilya na mismo ang unti-unting gumuguho dahil sa nasisirang tiwala at panlilinlang? Ano ibig sabihin nito, Mikmik? Yes! Yes! Ito? Sa inyo na. Tara. Sama na tayo. Parang... Gabi. Bakit? Iglayas ka? Alam ba ito ni Tita Glenda? Malamang hindi. E di, kung nagpaalam ako, di ko naman. Halika na, iuwi na kita. Sa inyo? Tara. Hindi. Sa bahay niyo. Tara na. Ayoko nga. Sa inyo na nga ako uuwi. Samara naman yun eh, di ba? Alam mo, Mix, hindi sagot ang paglayas. Saan mang may problema ka ngayon. Halika na, umuwi na tayo sa bahay niyo at kausapin mo yung mama mo. Sino mama? Mama 1 o si mama 2? Sabi ko, tama na yun. Iatid na kita. Alam mo, kung nandito lang si Tito Reynaldo, sigurado ako papagalitan tayong dalawa niyo. Tara na. Sa amin lahat. Ako. May pinakakarapat ng pag-alit. Tulungan nila ako. Lahat. Lahat sila.
Niloko nila ako. Akala nila sila lang hinahihirapan. Pero ako, nasasaktan din ako, Ken. "17 years. 70 years. Akala ko perfect ng family ko. Yung pala, peke lang. Peke. Yung mama, na mahal ko. Peke. Matikas talaga yung Glenda na yan, ano? Napakasakim. Hindi ko nga siya maintindihan kung bakit ayaw pa rin niya ibalik sa'yo si Micaela. Ang lakas makakontrabida. Naintindihan ko siya. Kaibigan ko siya Ibinuhos lang niya lahat ng pagmamahal niya para kay Reynaldo at kay Micaela. Para bang isang tunay na asawa at anak, isang tunay na pamilya. Pero higit kanino man, ikaw ang mas may karapatan. May kilala akong lawyer. Kung hindi mo makuha ang anak mo sa mas mabuting pakiusapan, batas ang kakalaban sa Glenda na yan. Pero Risa, Ate, tandaan mo, hindi lang si Glenda ang kalaban mo dito. Kung gusto mo makasama ang anak mo, gawin mo na bago pa mahuli ang lahat. Ikaw na ba yung ginawa mo? Bakit? Di ba crush mo naman ako? Dali na. Nick? Na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Buti nga, umuwi pa ako eh. At naglasing ka pa? Ikaw naman, Ken, no? Pinagkakatiwalaan kita. Bakit mo naman hinayaan si Mikmik maglasing? Oh, ano yan? May plano kayong magtanan? Tita, sandali lang po. Hindi po kami nagpaplano magtanan. Sinundo ko lang po siya sa bar. Lasing na po siya nung dumating ako. Inuwi ko lang po siya dito dahil sa totoo lang po, balak po niya maglayas. Tita, mauna na po ako. Mix, usap na lang tayo bukas ha. Sige po. Bye-bye. Mikmik, anak. Anak. Alam ko na nahihirapan ka sa sitwasyon natin ngayon. Pero hindi dahilan. Maglasing ka at maglayas ka. Nandito ako. Pwede mo akong kausapin. Tutulungan kita, kausapin mo ako. 18 na ako. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapanggap na parang ang perfect mother mo. Eh, hindi naman kita totoong ina. Nick. Nick! Nick!
Patawarin mo kung mag-usap tayong dalawa. Patawarin mo kung di ka sinasadya. Anak! Anak! Anak ko! Doc, kamusta ang anak ko? The patient has fractured her pelvis and sustained abdominal trauma. Kailangan na ng surgical operation that requires blood transfusion. May nakareserva sa hospital, but she needs more. Kailangan niyo po makahanap ng blood donor. Doc, code blue on room 3. Excuse me. Tita, may kailangan po ba kayo? Pwede niyo po akong utusan. Ken, pwede bang ikaw muna dito? Samahan mo muna si Mami. May aasikasuhin lang ako. Sige po, update ko na lang din po kayo. Isang tao lang ang alam kong makakatulong kay Mikmik. Pasensya ka na sa another surprise visit ko. Hindi ko na sinaman lawyer ko dahil umaasa ako na magiging maayos ang usapan natin. Pero kung hindi naman, magkita lang tayo sa korte. Ang totoo niyan, pupuntahan talaga kita para makipag-usap sa'yo. Ibig bang sabihin yan, ibabalik mo na sa amin si Angela? Buti naman, dahil kung hindi, sa kulungan ka titira. Glenda, ano nangyari? Lila, na-aksidente si Mikmik. Kailangan niya ng blood transfusion para may sagagawa agad yung operasyon. Alam kong gagawin ko rin ng lahat para kay Mikmik. Kailangan ka niya. Kailangan ko ng anak natin. Gustuin ko man, hindi ko kaya. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Nasa bingit ng kamatayan ng anak natin. Kailangan niya ng blood donor. Stage 2. Colon cancer. Kaya hindi ako makakapag-donate ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ako nagmamakaawa at ginagawa ko ang lahat para ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahil gusto ko siya makasama. Lisa, maraming salamat sa iyo ha. Ako wala yun, ate. Basta para sa'yo at sa anak mo. Tayo na nga lang magkakapamilya dito. Pagdadamot ko pa ba ang dugo ko? Kaya sana naman huwag pinipagdamot ng iba ang pagmamayari mo. Ate, magsisiyar lang po ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang mabuti at masamang ina? Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari kay Mikmik. Mahal na mahal ko yung batang yun. Pero muntik nang mamatay ang anak ko. Dahil sa kapabayaan mo. Kung nung una pa lang sana tinama niyo ni Reynaldo ang lahat ng pagkakamali niyo, hindi na tayo humantong sa ganito.
Pasalamat ka. Buhay ang anak ko. Kundi patawarin ako ng Diyos. Gagamitin ko lahat ng oras ko para ubusin lahat ng angkan mo hanggat wala nang matira sa iyo, Glenda. Sana sapat na dahilan ito para ibalik mo na sa akin ang anak ko. Likas na yata sa lahat ng ina ang kakayahang magsakripisyo kung minsan kahit mahirap, kahit masakit, kakayanin niyang tiisin para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang tanong, kaya bang isakripisyo ni Glenda ang pagiging ina para maituwid ang pagkakamali nila noon ng kanyang nasirang asawa? Mikmik anak, alam kong mas lalo mo kong kamumuhian sa ginawa kong paglayo. Pero ginawa ko to dahil ito ang alam kong tama. Gusto kong ituwid ang lahat ng pagkakamali namin ng papa mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa buhay mo. Pangako, sa tamang oras, babalik ako para personal na humingi ng tawad sa'yo. Mahal na mahal ka ni Mama, Mikmik. Pero alam ko rin may isang inang nangungulila at nag-aasam na makasama ka. Pagbigyan mo si Lilet, anak. Wala siyang kasalanan sa lahat ng kasinungalingang ito. Hayaan mong ipadama niya sa iyo ang pagmamahal ng tunay na ina. Hanggang dito na lang, anak. Mahal na mahal kita, Mama. Makapaniwalang kaya ko makadama. Nagising ang puso. Hindi alam na kaya ko palang umibig ng ganito. Kay saya palang mabuhay dahil paghihintay, damdamin ay nahimlay sa wakas ng dahil sa'yo. Angela, anak. Ano na kita? Micaela po. Micaela ang pangalan ko. Micaela, anak. Kapag may kailangan ka, sabihin mo kay mama mo, ha? Andito rin si Tita Riza mo. Bahay mo to. Pamilya tayo rito. Ano, pamilya? Mamin ho kayo. May kinalaman ba kayo sa pag-alis ni Mama? Kayo ba nagpaalis sa kanya? Sabi ko na nga ba eh. Alam kong kayo ang tunay kong ina. Pero yung taong pinaalis niyo, siya'y nag-alaga at nagpalaki sa akin. Anak, patawarin mo ako. Ang gusto ko lang naman makasama ka. Gusto ko una ng pagmamahal yung mga panahong magkahiwalay tayo. Gusto ko madama mong
Sa 17 taon, lagi kitang inaalala, hindi kita kinalimutan. Anak, walang oras na hindi kita inaalala. Na lagi ko sinisisi sarili ko. Na sana hindi na lang ako umalis. Na sana hindi na lang ako nagtrabaho sa abroad. Na kung yun ang ginawa ko, baka sana hanggang ngayon kumpleto tayong masaya. Naiintindihan ko po kayo. Pero di ko masisiguradong matatanggap ko po lahat kaagad. Makasama na kita, sapat na sa akin. Anak, kumain ka na oh. Ayan, niluto ko oh, chicken curry. Alam mo ba, paborito yan ng papa mo? Manok talaga? Sabagay. Paano mo nga naman malalaman na allergic ako dyan? Hindi naman ikaw yung nagpalaki sa akin. Hoy! Huwag mo sinasagot yung ganyan ng nanay mo. Lisa, tama na. Ate, sumusobra na kasi yung anak mo eh. Paano malalaman ng mama mo yung kaartihang allergy na yan? Eh niloko nga siya ng pinuturi mo mga magulang. Tinago ka sa kanya. Hindi mo pa magets yun? Kasi ako hindi ko magets kung bakit nagagalit ka sa kanya. At huwag ko umasa na parang ikaw yung nag-agrabyado dito dahil sa totoo lang sa inyong dalawa ng nanay mo. Ha? Mas biktima siya. Ate, humilin mo na kasi sa kanya. Kahit pa paano, maintindihan niyo kung bakit ginagawa mo lahat to. Ate! 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 Kumain na po muna kayo. Ikaw, anak, kumain ka na ba? Diyan na ho ako intindihin. Kayo dapat yung magpagaling eh. Salamat, anak. Kung sakaling mambawiin ng Panginoon ng buhay ko, wala na akong mahiling sa Kanya. Ito na ang pinakamagandang regalong naibigay niya sa akin. Hindi po totoo yan. Gagaling pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Babawiin pa natin yung mga taon na magkawalay tayo. Ikikwento niyo pa po sa akin yung buhay niyo abroad. Ilutuan niyo pa po ako. Sabay pa po tayong kakain. Sorry po ha. Kung naging matigas ako. Kasi hindi ko agad matanggap lahat eh. Ang dami ko kasing nangyayari. Gulong-gulo yung utak ko. Sorry.
Babawi po ako sa inyo. Sorry, Mama. Anak ko. Sa'yo, nagising ang puso. Hindi alam na kaya ko pala. Alam mo anak, parang 3 beses mong pinalakas ako. Iba talaga yung yakap ko eh. Ma, kahit araw-araw ko pa kayong yakapin, gumaling lang kayo. Gagawin ko yun. Miss na miss ko ng batang ito. Mas na-miss rin po kita, Ma. Welcome home, Glenda. Dito na rin titira ang mama Glenda mo. Masyado kasi malaki tong bahay natin kung 3 lang tayo. Okay lang ba sa'yo? Salamat, Lila. Okay na okay po. Mas magiging masaya ang bahay na to at ang buhay ko. Kasi hindi lang isa, kundi 2 mama ko. Thank you, Ma. Ma. Kumusta ka na? Okay lang po. Kita hindi nakita, ha? Manliligaw mo? Kung papayagan niyo po sana ako. Aba kung ako lang, boto naman ako sa'yo. Hindi ko lang alam nito kay Mama Lilet. Ako naman kung sinong mahal ni Mikmik, mahal ko na rin. Pero oras na niloko mo tong anak namin. 2 kaming tigreng mama ang away sa'yo. Pangako po, hindi ko po lolokohin si Mikmik. Salamat, Mama Lele. Mama Glenda. Para sa'yo. Mikmik ko, para sa'yo. Pabulang na. Ken, picturean mo naman kami, oh. Sige. Popost ko sa social media with my 2 beautiful mommy. Kapag ayos. Sige. 1, 2, 3, smile! Ang buhay ay hindi lamang isang daan na ginuhit para sa atin. Ito ay isang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.